isinasangkot sa pinaniniwalaang pinakamalaking money laundering activity sa bansa, tumangging magbigay ng detalye sa investigasyon ng Senado dahil sa bank secrecy law. Petisyon sa paggamit ng resibo sa halalan, didinggin ng Korte Suprema sa oral arguments ngayong Huwebes. Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian at iba pa pinakakasuhan na sa Sandigan Bayan kaugnay ng malaking sunog sa Kentex Factory. Mga nagawa ng pumanaw na dating senador na si Jovito Salonga binigyang pugay sa Senado. AFP Cavaliers tinanghal na kampiyon sa UNTV Cup Season 4. Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-15 sa buwan ng Marso, taong 2016. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna bago balita! Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang senior citizen na lalaki na nasugatan sa mukha matapos na madapa sa Bataan. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Isang tawag mula sa concerned citizen ang natanggap ng UNTV News and Rescue Team tungkol sa isang lalaki na duguan ng mukha sa Limay, Bataan pasado alas 9 kagabi. Kinilala ang biktima na si Danilo De Leon, 67 years old, residente ng Sitio Mountain View Resort, Barangay Kapkaben, Mariveles, Bataan. Binigyan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team ang mga tinamong sugat sa baba, bibig at tainga ni Mandani. Ayon kay Mandani, nag-aabang siya ng bus pauwi sa kanila ng aksidenteng madapa habang tumatakbo pasakay sa humintong bus. Matapos malapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team, si De Leon ay nagpahatid na lamang ito sa kanilang bahay. Kasama ang Bataan News and Rescue Team, Joshua Antonio, UNTV News World. Tulong muna bago balita! Nanguna si Senator Grace Poe sa bagong survey na inilabas ng Pulse Asia. Nakakuha si Poe ng 28%, pumangalawa naman si Rodrigo Duterte na may 24%. Panahon namang nasa ikatlong pwesto sina Vice President Jejomar Binay at Mar Rojas. Samantala, statistically tied naman sa Vice Presidential race sina Senator Cheese Escudero at Senator Bongbong Marcos Jr. Pumangalawa naman sa kanila si Congresswoman Leni Robredo at pangatlo si Senator Alan Peter Cayetano. Nakakuha ng single-digit first-choice voter preferences sina Antonio Trillanes at Gringo Hunasan. Nanguna naman sa senatorial preferences survey sina Pangilinan, Soto, Drilon, Lacson, Recto, Subiri at Osmeña. Pasok rin sa winning circle sina Gordon, Ontiveros, Pacquiao, De Lima, Villanueva, Gingona at Gatchalian. Isinagawa ang survey noong March 1 hanggang 6 sa 2,600 registered voters. Pinasaringan ni Pangulong Benigno Aquino III ang ilang kumakandidato sa pagkapangulo ng bansa sa kanyang talumpati sa pulong ng League of Provinces of the Philippines. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Dumalo si Pangulong Benigno Aquino III at ilang miyembro ng gabinete sa taunang pulong ng mga miyembro ng Liga ng mga Probinsya kaninang umaga sa Maynila. Sinamantala ng Pangulo ang pagkakataon sa kanyang pagharap sa mga gobernador ng bansa para ipagmalaki ang mga reforma na naipatupad ng kanyang administrasyon.
Kabilang na dito ang pagsusulong ng transparency at accountability ng mga opisyal ng pamahalaan. Gayon din ang pagbibigay ng suporta ng national government sa mga local government units sa pamamagitan ng tinatawag na konkreto at ayos na lansangan at daan tungo sa pangkalahatang kaunlaran o kalsada program na bahagi ng Local Government Support Fund na pinagtutulungang ipatupad ng DILG, DBM at DPWH. Hinamon ni Pangulong Aquino ang mga hindi kaalyadong gobernador sa usapin ng pagbibigay ng suporta ng kasalukuyang administrasyon sa kani-kanilang mga lugar. Kasama kayo sa partido, hindi kayo kasama sa partido, kasama kayo sa koalisyon, hindi kayo kasama sa koalisyon. Hamonin ko, sino mo magsabi na may talagang tunay na pangangailangan hindi tunugunan. Pinasaringan naman ni Pangulong Aquino ang ilang mga kumakandidato sa pagkapangulo sa darating na eleksyon. Ang liwanag ng choices Sigurado, baka mas magaling yung isa, baka ituloy. Meron namang siguradong hindi itutuloy at i-U-turn tayo. Meron nung hindi maliwanag kung saan siya tayo. No? Siguro yun. Yung isang baka lumiwanag kung saan niya tayo dadalhin. Pero ngayon pa lang malabo na. Nasa 80 gobernador ang miyembro ng League of Provinces of the Philippines na taunang nagpupulong kung saan ang pangunahing layon ay makabuo ng polisiya at magkaroon ng kooperasyon ng bawat probinsya tungo sa ikauunlad nito. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Kakasuhan na ng Ombudsman si Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian at iba pang akusado sa Sandigan Bayan dahil sa sunog sa Kentex Factory noong nakaraang linggo o nakaraang taon. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Nakahanap na ng probable cause o sapat na basihan ng Office of the Ombudsman para sampahan ng kaso si Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian at 7 pang akusado sa Sandigan Bayan. Ayon sa Ombudsman, multiple counts of graft at reckless imprudence resulting to homicide and multiple injury ang kasong isasampa nito laban kay Gatchalian at iba pa kaugnay ng Kentex fire tragedy noong nakaraang taon na ikinamatay ng 74 na manggagawa ng pabrika. Sinabi ng Ombudsman na nag-issue ang city officials ng business permit at fire safety inspection certification sa Kentex kahit hindi ito pasado sa safety standards sa ilalim ng fire code. Kabilang na dyan ang kawalan ng wet standpipe system, extinguishers, automatic fire alarm and sprinkler system, pati na rin ang fire exit drills para sa mga manggagawa. Bukod kay Gatchalian, kakasuhan din ang 2 opisyal mula sa Business Permits and Licensing Office, 4 na opisyal ng Bureau of Fire Protection o BFP at pati na rin ang may-ari ng Kentex Manufacturing Corporation na si Ong King Guan. Ipinag-utos na rin ng Ombudsman ang dismissal at perpetual disqualification from office ni Gatchalian at iba pang respondents. Nagbigay naman ang Ombudsman ng sapat na panahon para sa mga respondents upang maghain ng kanilang motion for reconsideration sa naging resolusyon ng Anti-Graft Agency bago ito magsampa ng kaso sa Sandigan Bayan. Joyce Balancho, UNTV News Worldwide. Hindi pinagbigyan ng Korte Suprema ang hiling na magpalabas ng Temporary Restraining Order o TRO upang mapigilan ang pagpapatupad sa K-12 Basic Education Program. Bunsod nito ay magpapatuloy ang pagpapatupad sa K-12 habang nire-resolba ng Korte Suprema ang 6 na mga petisyon laban sa naturang programa. Kinokustyon ng iba't ibang grupo ang K-12 program dahil sa umano'y labag sa saligang batas ang pagpapatupad nito dahil hindi nagkaroon ng sapat na konsultasyon sa mga magulang at mag-aaral bago ito naisabatas. Kabilang sa mga nagpetisyon laban dito sina Senador Antonio Trillanes IV at si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito. Mula sa EDSA Quezon Avenue, ito ang balita ni Monokson live. Yes, Mon. Magandang hapon, Monica. Medyo magkakaroon ng problema dito sa mga pupunta ng Quezon Avenue kung kayo ay manggagaling ng EDSA North. Dahil sa ngayon ay medyo congested na po ang daloy ng mga sasakyan dito. Tingnan natin ang sitwasyon ng traffic.
Sa mga pupunta po ng Quezon Avenue na manggagaling dyan sa may area ng Muñoz, mas maganda hong dumaan na lamang dyan sa may area po ng West Avenue upang wag na hong madelay dito. Dahil sa ngayon ay nagkakaroon na ng counting congestion para po sa mga sakyan na pupunta po dyan sa mga Maynila na dumadaan po ng service road ng Quezon Avenue dito sa may area ng EDSA PhilAm. Ang naging problema dito ay kulang po ang mga barriers na inilagay ng MMDA kung kaya't itong mga sakyan ay nagsisiksikan naman at hindi na dumadaan sa tamang linya. Kung kayo naman ay didiretso papunta po ng Cubao, wala po masyado maging problema dahil maluwag naman ang EDSA southbound, lalo na po kung kayo ay dadaan dito sa may area ng Quezon Avenue. Yun nga lang, mas maganda po ay dumaan sa outer lane para po wag na pong maipit dito sa may area po ng Quezon Avenue. Itong area naman ng Cubao, medyo mabagal na rin po ang daloy ng mga sasakyan simula pa lamang sa may Kamuning all the way po hanggang sa may Cubao area southbound. Itong area ng Farmers going po ng may Annapolis at dyan sa may area ng Ortigas, medyo mabagal na rin po ang daloy ng mga sasakyan. Luluwag lamang dyan po sa may Ortigas flyover going po ng Mega Mall at ng Crossing. Ito pong area naman going po ng Boni at dyan sa may papunta ng Buendia, medyo moderate traffic na po tayo diretso po hanggang sa may area ng Ayala. Makalagpas naman po dyan, medyo maluwag naman po ang Magallanes Interchange going po dyan sa may area ng Taft. Sa mga babalik naman po ng Quezon City, magmula po dyan sa may South, dyan pa lamang sa may Taft Avenue, going po ng Malibay at ng Magallanes, moderate to heavy ang traffic na po dyan hanggang sa may area ng Ayala at Buendia. Mabagal na rin po ang traffic sa may Orense, sa may Guadalupe, hanggang sa may area ng Pioneer at Boni. Subalit ito pong area ng Ortigas, partikular tapat ng Mega Mall, bahagyang lumuluwag hanggang sa may area ng Ortigas flyover. Subalit makalagpas po dyan ang White Plains, moderate traffic tayo, tuloy-tuloy na po yan hanggang sa may Cubao area. Luluwag lamang ang northbound EDSA, makalagpas po ng Mega Q-Mart, tuloy-tuloy na po dito sa may area ng EDSA North Avenue at hanggang sa may Muñoz. Paalala sa ating mga kababayan, araw po ng Martes. Para sa ating mga motorista ng kanilang plate number ay tatapos sa number 3 at sa number 4, bawal po hanggang mamayang alas 7 ng gabi. Yan po ang ating traffic update. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat sa iyo, Monokson Live, na nag-uulat mula sa EDSA Quezon Avenue. At sa iba pang balita, muling inalala at kinilala ng ilang kasalukuyan at dating senador ang mga nagawa para sa bayan ng yumaong Senador Jovito Salonga sa necrological services na ginanap sa Senado ngayong araw. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Isang necrological services ang isinagawa ngayong araw sa Senado para sa yumaong dating senador na si Jovito Salonga. Dito muling kinilala ng mga senador at ilang dating senador ang mga tagumpay at naiambag ni Salonga sa larangan ng politika at public service. Isa sa mga muling inalala ay ang pagiging matapang ng lumaki sa hirap na si Salonga sa harap ng mga pagsubok. Isa rin si Salonga sa mga Pilipinong nakipaglaban sa kalayaan ng bansa noong panahon ng Hapon at nakulong maging nung martial law. Hindi rin naging balakid kay Salonga ang kahirapan sa buhay upang makapagtapos ng abogasya. Nakapag-aral rin si Salonga sa mga prestihiyosong paaralan sa ibang bansa tulad ng Harvard at Yale University. What was truly inspiring, given his life story, was that he never gave up. He was for many of us always a beacon of hope. The best tribute we can pay is to remember that one Filipino, through his God-given intellectual brilliance and strength of character, was able to succeed in politics not through money and corruption, but through his faith in God, love of country and his fellow human beings. Pangalawa sa pinakamatagal na naging Senate President si Salonga at isa rin siya sa mga nagpasara ng mga US bases sa bansa. Si Salonga rin ang author sa mga mahalagang batas tulad ng Anti-Plunder Act. Dahil sa mga magaganda at dakilang nagawa ni Salonga, isang resolusyon ang inilabas ngayon sa Senado para bigyang pagkilala ang mga nagawa ni Salonga sa bayan. Let it not be forgotten that once in this august chamber, there was a Jovito Salonga whose wit, brilliance, and undying love for his motherland held this country in awe.
Bukod sa pamilya at kaibigan ni Salonga, ilang cabinet members at kilalang personalidad din ang dumalo sa necrological services. Matapos ang necrological services sa Senado, dinala naman ang mga labi ng dating senador sa GSIS. Ang funeral rites naman ay nakatakda sa March 16 sa Pasig Municipal Cemetery. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide. Susunod sa ito ang balita. Mga problema sa sektor ng kalusugan na dapat tutukan ng susunod na administrasyon, inilatag ng ilang medical group. Taripa para sa good meat at offal dapat maging pantay ayon kay Senator Cynthia Villar. Sa pagpapatuloy ng ito ang balita. Didinggin ng Korte Suprema sa oral arguments ngayong Huwebes ang petisyon sa paggamit ng resibo sa darating na halalan sa Mayo. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Nagpatawag ng oral arguments ang Korte Suprema upang dinggin ang mga isyu kaugnay ng paggamit ng resibo sa darating na halalan sa Mayo. Itinakda ang pagdinig ngayong Huwebes, Marso 17, ganap na alas 10 ng umaga. It's an oral argument, as I said, on very limited issues. Let's just wait for the advisory to be issued within the day. Wala pang pasabi ang mataas na hukuman kung kasama na dito ang hiling ng Commission on Elections na bigyan sila ng pagkakataon na maipakita sa mga maestrado kung paano gagana ang mga makinang gagamitin sa halalan. Nagpapasalamat naman ang COMELEC sa pagkakataong ibinigay ng Korte Suprema na maipaliwanag ang kanilang panig kung bakit sa tingin nila ay hindi praktikal na ipatupad pa ang pag-iimprenta ng resibo sa darating na halalan. Ang gusto natin ipakita is ano ba ang magiging epekto ng pag-imprenta ng resibo unang-una sa aming paghahanda para sa darating na halalan, pangalawa nga sa aming timetable, at pangatlo para sa araw ng halalan mismo kung paano ito makaka-epekto. Bukod dito, ayon kay Bautista, marami pang kailangang isaayos sa mismong resibo na ibibigay nila sa mga boboto. Yun ding quality ng resibo, wala kasi siyang mga safeguards, no? Wala siyang hash code, wala siyang precinct number, walang mga security marks para siguraduhin na ito talaga ay isang authentic na resibo. In fact, right now, yung resibo ng bumoboto sa Quezon City, pwede mong ipagpalit dun sa resibo na bumoboto sa Cebu. Kasi hindi nakalagay kung saan yung lugar eh. Kung ngayon maglalagay tayo ng additional information like precinct number, location, etc., kailangan ng panibagong trusted bill. Una nang kinatigan ng Korte Suprema nitong Martes ang pag-iisyu ng resibo sa mga botante sa darating na halalan sa Mayo. Ngunit naghain ng motion for reconsideration ang COMELEC upang himukin ang mataas na hukuman na baliktarin ang kanilang desisyon. Roderick Mendoza, UNTV News Worldwide. Sa kaugnay na balita, nagprotesta sa harap ng tanggapan ng Commission on Elections ang grupong Kontra Daya upang igiit sa COMELEC na ipatupad ang desisyon ng Korte Suprema na mag-imprenta ng resibo para sa mga botante sa May 9 elections. Ito ang balita ni Victor Cozare. Nagtungo sa harap ng tanggapan ng Commission on Elections ang grupong Kontra Daya upang hilingin sa COMELEC na ipatupad ang utos ng Korte Suprema na mag-imprenta ng voters' receipt sa eleksyon. Bunsod ito ng pahayag ng COMELEC na gahul na sa panahon na ipatupad ang atas ng Korte Suprema na magbigay ng resibo sa mga botante. Ayon kay Danilo Araw, convener ng grupo, noon pang 2010 at 2013 elections ay hindi na sinusunod ng COMELEC ang probisyon sa Automated Election Law na dapat ay mayroong Voter Verified Paper Audit Trail o VVPAT ang Automated Election System. Hindi po pwede yung argumento na yung balota mismo ang siyang VVPAT sapagkat ito ay instrumento lamang ng COMELEC to verify that voting actually happened. Ang keyword po dun sa voter receipt ay yung voter verified. Ang botante mismo ay makikita niya yung binoto niya at yun yung susing usapin dito.
Ayon pa sa kontradaya, hindi na dapat magbanta ang COMELEC ng failure of elections kung ipipilit na ipatupad ang Supreme Court decision na mag-imprenta ng voter's receipt. Dapat nang ipatupad dito. Kaya walang excuse yung COMELEC para sabihin na hindi sila handa. Kasi kung ikaw ay magpaplano, dapat may plan B ka, may scenario building ka. So kung ipapatupad yung voter receipt, dapat nahanda ka tungkol dito. So malaking kahinaan din to sa bahagi ng COMELEC. Sa aming MR, sinabi namin na kung talagang gugustuhin na magkaroon tayo ng resibo, pwede naman natin gawin yan para sa mga susunod na halalan. No? So kami naman, hindi naman kami tutol talaga sa resibo. Ang sinasabi lang namin is that given nga the time constraints, mahirap talagang ipatupad ngayon ang pag-iimprenta ng resibo. Nauna nang sinabi ng COMELEC na kung hindi babaguhin ng Supreme Court ang desisyon ay maaaring ipagpaliban nito ang eleksyon na nakatakda na sa May 9 o magbalik na lamang sa mano-mano ang halalan. Ngunit para kay Senate President Franklin Drilon, hindi magagawa ng poll body ang mag-postpone ng halalan kahit na bumalik sa manual elections. Elections cannot be postponed unless Congress acts on it. Automation cannot be changed unless Congress passes a law. Ito po siguro pinipressure ni Chairman Andy Bautista ang Supreme Court to take a good look at their decision. To take a good look at their decision and see whether there might be a basis for a reconsideration. Umaasa naman si Bautista na mareresolba na sa lalong madaling panahon ang issue kaugnay sa pag-imprenta ng resibo upang magkaroon na ng malinaw na direksyon ang COMELEC sa sistemang gagamitin sa eleksyon. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Inilatag na ng ilang medical group ang mga problema sa sektor ng kalusugan na dapat natutukan ng susunod na administrasyon. Umaasa ang grupo na sa pangalawang presidential debate ay mababanggit ng mga kandidato ang kanilang plano upang maresolba ang problema sa sektor ng kalusugan sa bansa. Ito ang balita ni Joe Anano. Tinalakay kanina ng ilang grupo ng mga doktor sa isang forum sa Quezon City ang mga pangunahing problema sa sektor ng kalusugan na dapat na mabigyan ng pansin ng susunod na presidente ng bansa. Ayon kay Dr. Antonio Danz, Pangulo ng Philippine Society of General Internal Medicine at Dr. Minerva Kalimag ng Philippine Medical Association, ang kakulangan sa mga health worker ang isa sa mga pangunahing suliranin ng bansa upang mabigyan ng sapat at maayos na pangalaga sa kalusugan ang ating mga kababayan. Sa pagtaya ng ilang medical groups, lumalabas na sa bawat 40,000 mga pasyente, isang doktor lamang ang nakalaan upang magbigay lunas sa kanilang karamdaman. Dagdag pa ng mga ito, bukod sa pangingibang bansa ng mga health worker, karamihan rin sa kanila ay mas pinipiling magtrabaho sa mga pribadong sektor kaysa sa mga pampublikong ospital dahil sa kakulangan ng mas maayos na mga pasilidad. Kulang ang mga doktor talaga sa kanayunan. Ang isa pang dito, kung halimbawang nag-training ang doktor, hindi siya maaakit na pumunta sa probinsya kung wala doon yung mga nakagawian niyang mga kagamitan, di ba? So kailangan talagang i-push natin ang mga doktor sa probinsya, pero gagawin natin yon kung ang ating mga ospital dun sa mga probinsya ay equipped. Kulang ng tao, PhilHealth covered ka nga, coverage mataas, kung wala kang pupuntahan, saan mo magagamit yung PhilHealth coverage na yun? Kabilang rin sa mga nakikitang problema ng grupo ang kakulangan sa maayos na sistema at mga komite na tututok sa mga konkretong programa ng pamahalaan upang mas lalo pang lumawak ang sakop ng health insurance. Para kay PCP Foundation President Dr. Tony Liachon, hindi sapat na batayan ang paglalaan ng budget sa isang proyekto at sa halip ay ang pagbuo ng mga epektibong strategiya na makatutulong upang maresolba ang mga suliranin sa usapin ng healthcare sa bansa. Hindi lahat yan about budget It's about yung vision and strategy mo. Kasi kahit marami kang pera pero mali ang pinagkakagastosan mo, mauubos din yun. Kaya kita mo, nagkaroon ka na ng syntax funds, hindi mo rin nasolve yung healthcare system kasi marami tayong walang talagang focus.
Sa darating na Sabado, muling idaraos ang ikalawang bahagi ng presidential debate kung saan inaasahan ng mga naturang medical group na masasagot ng mga kandidato ang sinasabing matagal ng problema sa sistema ng health sector sa bansa. Joan Nano, UNTV News Worldwide. Sa iba pang balita, hinimok ni Agriculture and Food Committee Chairperson Cynthia Villar ang mga maliliit na negosyante na maging malikhain at gumawa ng mga produkto mula sa recyclable materials. Ito ang balita ni Gladys Tuad. Maging malikhain at mapagmalasakit sa kapwa at kapaligiran. Ito ang naging payo ni Senate Committee on Agriculture and Food Chairperson Cynthia Villar sa mga maliliit na negosyante na nagtipon para sa pagdiriwang ng 43rd Annual Representative Assembly of People's Multipurpose Co-op sa Cebu. Ayon kay Senator Villar, lahat ng malalaking negosyo ay nagsimula sa maliit kaya hindi dapat mawalan ng loob at inspirasyon ang mga kababayan nating small at medium entrepreneurs. Nagsimula kaming maliit katulad ng marami sa inyo. At talagang ganyan, even the big businessman of the Philippines, si Mr. Henry C., si Mr. Gokong Wei, si Mr. Lucio Tan, they all started small. Ayon kay Villar, malaking porsyento ng mga negosyo sa bansa ay micro at medium enterprise na malaking tulong sa paglikha ng trabaho. Micro, small, and a few medium businesses. And they provide 65% of all the jobs in the Philippines. Kaya napakalaki po ng role ninyo para mapaunlad ang ating bansa. Hinimok rin ng senador ang mga negosyante sa Regions 7 at 8 na mag-isip ng mga bagong produkto gamit ang recyclable materials upang mabawasan ang problema sa basura at baha. Sa pamamagitan nito ay kikita sila habang nakakatulong sa kapaligiran at kapwa. With the mind of an entrepreneur, maybe I can create livelihood out of this waste at pag pinagkakakitaan na nila yung basura, hindi na nila itatapon sa ilog kasi pinakikinabangan nila. Inihalimbawa pa ni Villar ang mga water lilies sa ilog na dati sanhi ng baha, ngunit ngayon ay nagagamit na nila sa paggawa ng mga bag at iba pang produkto. Mga water lily stocks po namin, nagagawang bag, basket, tsinelas, banig, furniture at marami pang iba. At that gave livelihood to 100 women in our community. Mula rito sa Cebu, Gladys Tuabi, UNTV News Worldwide. Samantala, naniniwala si Senator Cynthia Villar na dahil sa hindi pantay na taripa sa karne o good meat at laman loob o offal, kaya lumalaganap ang technical smuggling ng mga ito sa bansa. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Muling isinulong ni Senator Cynthia Villar na gawing pantay ang taripang ipinapataw sa mga pumapasok na good meat at offal o lamang loob sa bansa. Sa ikalawang hearing ng Senado kanina kaugnay ng uninspected and smuggled good meat at offal, sinabi ni Villar na dahil sa magkaibang taripang ipinapataw ay lumalaganap ang technical smuggling sa mga produktong ito. And because of this technical smuggling, you will be killing our backyard farmers. Ang ating kasing hog industry is dependent on backyard farmers. Pag pinatay mo ang backyard, that means pinapatay mo yung hanap buhay ng ating mahihirap na kababayan. 35% ang taripang ipinapataw sa mga good meat samantalang 5% lamang sa offal. Sinabi ni Villar dahil dito karamihan sa mga good meat ay idinedeklarang offal na nakakalusot naman sa customs. Kaya sila nakakalusot dahil there's a difference in tariff. If the tariff is the same for all kinds, then they cannot do technical smuggling because they pay the same thing. So parang yung tariff nyo is encouraging technical smuggling. It's a loophole. Ngunit paliwanag ng Tariff Commission, hindi nila maaaring ibaba ito basta-basta. Under Section 401, yung nag-file ang Senate. So they filed for a petition to increase. It goes to the hearing. Then we have Tariff Commission comes up with a recommendation. And our recommendation then was to maintain the tariff. Because we say the reasoning that technical smuggling should not be addressed by the How can you be so
So insensitive. Talaga ba itong gobyerno natin is so insensitive? Ayon naman sa customs, para tuluyang maiwasan ang technical smuggling ng mga good meat, dapat na voluntaryong i-waive ang bank secrecy law na siyang ginagawang katwiran ng mga nagpapasok ng karne sa bansa. Nang sa gayon ay makita ng customs ang tunay na value o halaga ng mga ito. Pero maski naman po increase natin ng 35, ma'am, maraming magagaling dito na yung value naman ibabagsak. I would suggest to support that voluntary disclosure of waiver of the bank secrecy law. Kasi kung hindi natin mahuhuli talaga yan technical smuggling. Sinabi ni Senator Cynthia Villar na sa oras na maisabatas ang Senate Bill No. 2923 o Anti-Large-Scale Agricultural Smuggling Act, maaari na rin kasuhan ang mga opisyal ng gobyerno na mapapatunayang dawit dito. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide. Itinanggi ng Philippine National Police o PNP na tauhan nila ang naka-uniformeng lalaki sa viral video na nanampal ng isang motorista sa Maynila. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Pinabulaanan ng Philippine National Police na tauhan nila ang lalaking nanampal ng motorista sa Maynila na nakuna ng kumakalat ngayong video sa social media. Ayon kay PNP PIO Chief, Police Chief Superintendent Wilben Mayor, ito ang resulta ng isinagawang investigasyon ng Anti-Cybercrime Group, Highway Patrol Group at pag-verify nila sa Directorate for Personal Records and Management o DPRM. Base sa nakuha nilang impormasyon sa Land Transportation Office, sa sasakyang ginamit ng suspect na puting Mitsubishi Adventure na may plakang UEQ 399. Pagmamayari ito ng isang Mary Grace Santos at asawa ng nagpanggap na pulis na si Gaylord Santos. The person has the name of Gaylord Santos. And based on our verification with the Directorate for Personnel, wala po kaming pulis na ang pangalan ay Gaylord Santos. He is residing in Las Piñas. Bukod pa ito sa hindi tamang pagsusuot nito ng patrol uniform kung saan nakatak out ang pang-itaas na damit at walang pistol belt. Sa amin, pag nagsusuot kami ng uniforme, is always nakatack in. And kung outside ka, being a patroller, mayroon kang pistol belt. Ang authorized uniform ngayon since election period is this one. This is GO-C. Kaugnay nito, ipinag-utos na ng PNP sa Las Piñas Police ang malalimang investigasyon upang masampahan ng karampatang kaso si Santos. Hinikayat din ng general ang biktima ni Santos na lumutang at magsampa ng reklamo laban sa suspect. We encourage the victim, yung sinapak, kung nasugatan, kung ano man ang physical or injury na natabo niya, is to come to us. I already talked to Manila Police District to investigate the matter as well as coordinate with Las Piñas Police so that we can check the location of this particular person. Babala ng pamunuan ng PNP sa patuloy na umaabuso at gumagamit sa kanilang uniforme na maaari silang makasuhan at makulong dahil sa kasong usurpation of authority. Lea Ilagan, UNTV News, Worldwide. at 4 na araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tilang madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. AFP Cavaliers tinanghal na kampiyon sa UNTV Cup Season 4.
Nagbabalik ang Ito ang Balita. Tumangging sumagot sa mga katanungan ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga resource person na isinasangkot sa pinaniniwalaang pinakamalaking money laundering activity sa bansa. Mula sa Senado, ito ang balita ni Rosalie Coz, live. Yes, Rosalie. Magandang gabi, June. Mismong ang mga Bangladesh government official ang humingi ng tulong sa Senado upang tulungan silang mabawi ang ninakaw na salapi sa kanila at matukoy kung sino ba ang may responsibilidad sa iligal na paglipat ng salapi nila na nagkakahalaga ng $81 million ng mga hacker mula dyan sa Central Bank ng Bangladesh patungo sa isa sa mga bangko dito sa Pilipinas, partikular na ang Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC, at inilabas naman ng bansa sa pamamagitan ng mga kasino. Subalit dismayado ang Senado dahil walang nakuhang sagot ang mga mambabatas mula sa mga resource person dahil sa pag-i-invoke ng mga ito sa Bank Secrecy Law, partikular na si RCBC Chief Executive Officer na si Lorenzo Tan, samantalang ang dating RCBC Jupiter Makati Branch Manager naman na si Maya De Guito ay iginigiit ang kanyang karapatan laban sa self-incrimination dahil sa mga kasong isinampa laban sa kanya ng Anti-Money Laundering Council. Ito ay sa kabila na fictitious o gawa-gawa lang ang mga account holder ng mga peso at dollar account sa RCBC kung saan idinaan ang ninakaw na salapi. Subalit iginiit naman ni De Guito na handa itong sabihin ang lahat ng kanyang nalalaman sa isang executive session kung saan hindi maire-record ang kanyang statements. Binigyang diin naman ni Tan na hindi na dumadaan sa Chief Executive Officer na tulad niya ang pag-facilitate ng deposit, conversion at withdrawal ng partikular na peso at dollar accounts. Kanina ipinahayag ni De Guito na personal niyang kilala si Tan at ito pa ang nag-recruit sa kanya sa RCBC. Subalit tahasa naman itong itinanggi ni Tan. Sa investigasyon ng Senado, napunta ang converted remittance sa bank account ng isang Wei Kang Su, Eastern Hawaii Leisure Company at Bloomberry Hotels Incorporated na kabilang sa casino sector. Samantala, iginiit naman ng AMLAC Acting Chair Nestor Espinilla na dapat otomatiko ang alerto sa anumang bangko pagdating sa regulasyon sa anti-money laundering kung saan ang transaksyon ay may involvement ng milyong halaga ng dolyar. Kinumpirma naman ng AMLAC Secretariat na nagsumite na ng ulat na suspicious transactions ang RCBC at PNB sa AMLAC hinggil sa mga transaksyong kinasasangkutan ni De Guito. Sa ngayon, 44 na bank accounts ang naka-frozen na dahil sa money laundering activity na ito. June, na pag-usapan din dito sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa investigasyon sa money laundering activity na ito ang pag-amenda sa Anti-Money Laundering Act kung saan isasama na sa jurisdiksyon ng batas ang mga casino sector upang maiwasan ng maulit ang money laundering sa mga casino sector. June? Maraming salamat, Rosalie Coz, nag-uulat mula sa Senado. Sa kaugnay na balita, handang tumulong ng Philippine National Police o PNP sa isinasagawang investigasyon kaugnay ng money laundering scheme sa bansa. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nakahanda makipagtulungan ang Philippine National Police sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC kaugnay ng investigasyon sa money laundering scheme na aabot sa $81 million. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez, malaki ang kanilang maitutulong sa investigasyon sa pamamagitan ng anti-cybercrime group ng ahensya. We are of course ready, awaiting if the AMLAC would need our assistance doon sa pag-imbestiga. Lumabas sa inisyal na investigasyon na ang naturang halaga ay ninakaw ng mga online hacker sa Bangladesh Central Bank at ipinasok sa 4 na account sa RCBC. Bago pa man ang pangyayaring ito, sinabi ni General Marquez na may kaparehong kaso na nauna nang idinulog sa kanila noong Nobyembre ng nakaraang taon. Ang kaibahan lang aniya, malaking local bank ang biktima at natangayan ng malaking halaga ng mga online hacker. For the first time, admitted that they have indeed registered some very significant losses to cyber criminals. Bunsod nito ay nababahala rin ang PNP sa uri ng pagnanakaw ng mga kriminal gamit ang internet.
Kaya naman, inatasan ng general ang PNP Anti-Cybercrime Group na paigtingin ang pagpapatrolya, hindi lamang sa mga lansangan at komunidad, kundi maging sa cyberspace na maituturing nilang isang malaking hamon, lalo na't ibang-iba ito sa tradisyonal na kaso ng bank robbery na hinahawakan nila noon. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide. Nauwi sa kaharasan ang kilos protesta ng mga residente sa Peru dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Samantala, 5 na ang napaulat na nasawi sa nararanasang matinding pagbaha bunsod ng pananalasa ng bagyo sa Louisiana at Mississippi, USA. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Raymar Origenes. Sa Amerika, umakyat na sa 5 ang bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng bagyo sa southern US state na Louisiana at Mississippi. Kabilang sa mga nasawi ang isang 70 years old na lalaki sa Louisiana na nalunod matapos lumubog ang sinasakyan nitong aluminum boat habang nagsasalba ng ilang gamit. Ayon sa Louisiana National Guard, mahigit 3,000 residente na ang kanilang na-rescue. Sa Mississippi, 2 mangingisda naman ang iniulat na nawawala. Idiniklara na ni US President Barack Obama na major disaster ang matinding pagbaha sa Louisiana upang magamit ang federal aid sa estado. Samantala, nasa 20 ang sugatan matapos na madiskaril sa Kansas ang isang pampasaherong tren ng kumpanyang Amtrak. Galing ng Los Angeles at patungong Chicago ang tren, lulan ng 128 pasahero nang maganap ang aksidente. Sa ngayon ay iniimbestagahan pa ng mga otoridad ang sanhi ng aksidente. Sa Colombia, nauwi sa kaguluhan ang kilos protesta ng mga taxi driver sa Colombia laban sa ride-sharing application na Uber. Ginamitan ng tear gas ng mga riot police ang libu-libong taxi driver na nagpoprotesta dahil sa matinding trapiko na idinulot nito sa kalsada ng Bogota. 4 na pulis ang nasugatan at mahigit 10 ang inaresto sa marahas na kilos protesta. Ayon sa isang taxi driver, lumabas sila sa lansangan dahil sa hindi patas na kompetisyon sa mga Uber driver. Noong nakarang linggo ay pinagmulta ng Colombian authorities ang Uber ng 450 million pesos dahil sa hindi otorisadong pag-operate nito. At sa Peru, libo-libong protester ang sabay-sabay na nagwelga sa iba't ibang parte ng lalawigan ng Ucayali, Peru. Ipinoprotesta nila ang pagtataas presyo ng kuryente, tubig, gasolina, domestic gas at iba pa. Nagsanib pwersa ang ilang unyon ng mga lalawigan ng Atalaya at Padre Abad at inokupahan at binarakadahan ang kalsada ng Aguaita, Pucallpa, Peru. Nagsara na rin ang mga private at public establishment, mga palengke, bunsod ng tumataas na tensyon. Hinarangan ng mga ralista ang mga daan upang maparalisa ang transportasyon, binubutas ang mga gulong ng sasakyan at niraransak ang ilang mga tindahan. Ayon sa mga ralista, hindi sila titigil sa demonstrasyon hanggat hindi inaaksyonan ang kanilang reklamo. Mula rito sa Peru, Raymar Origenes, UNTV News, Worldwide. Ipinakita ng 911 Davao sa media ang state-of-the-art at world-class facilities ito isang araw bago ang pagdiriwang ng Araw ng Davao. Ito ang balita ni Joey Domingo. Binuksan ng Davao Central 911 ang kanilang tanggapan sa media at pinasilip ang mabusising proseso ng pagpapanatili ng peace and order at public safety ng lungsod. Ayon kay Ginoong Emmanuel Haldon, head ng 911, Davao lamang ang syudad sa bansa at una sa buong Asia ang may 911 na may centralized communication system at world-class at state-of-the-art response assets and resources na mga pasilidad at equipment. Sa pamamagitan ng modernong gamit na ito, may direktang link ang publiko sa gobyerno na kahalintulad ng sa Estados Unidos at Canada. Ang kaibahan lamang ay libre ang serbisyo nito maging kung hihingi ng Advanced Life Support Ambulance para sa mga mamamayan ng lungsod. However, in the States and in Canada, once you access or you make use, you step into a ambulance, you pay basic ambulance, you pay US $1,000. If you avail of an Advanced Life Support Ambulance, you pay additional $200. Dito, you don't pay a single centavo.
Marami umanong naging setback bago naging dekalidad ang serbisyo ng 911. Pangunahin dito ang teknikalidad ng pag-access sa lokasyon ng bawat mamamayan at ang operasyon ng kamera sa iba't ibang lugar sa lungsod. Minsan na umano itong tinanggihan ng mga telecommunications network operators na PLDT, Globe, Sun at Smart bago ito tanggapin ng bawat isa. Ang sabi ng PLDT or ng Globe, Smart, mahirap daw gawin yung 911. Ang sabi ni Mayor, kung hindi nyo magawa yung 911 direct na tawag, maghanap na kayo ng ibang opisina. Huwag na sa Davao. Pinakita ang dekalidad na monitoring room kung saan makikita ang mga nangyayari sa bawat kanto ng syudad. May kamera hindi lamang sa mga traffic stoplights kundi pati na rin ang mga checkpoint. Kung hindi natin bibiglayin yan, yung priority muna mga lugar na prone to crime or terrorism like Mindanao, seaports. So, priority based on need. Umabot sa 64 million ang halaga ng 173 cameras na naka-install sa buong lungsod, ngunit hindi umano problema ang budget upang gawin ang parehong pasilidad sa buong bansa. Samantala, sanhi ng nangyaring pangingidnap sa mga dayuhan, isinali na sa saklaw ng 911 Davao City ang Island Garden City of Samal o Igacos, bagamat sakop na ito ng Davao Oriental. Humingi umano ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Samal dahil wala silang sapat na pasilidad upang mapigilan na maulit pa ang nangyaring pangingidnap sa 4 na dayuhan. So lahat ng may mga maging problema doon, hindi lang sa terrorism, kundi lahat ng kriminal, sakit, may atakehin, makaka-respond kami because we have speedboats to get there. Mula dito sa Davao City, Joey Domingo, UNTV News Worldwide. Alamin po natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Talia Javier. Salamat, June. Tinanghal na kampiyon ng AFP Cavaliers ng UNTV Cup Season 4 matapos natalunin ang PNP Responders sa Game 3 ng title playoffs kagabi sa Smart Araneta Coliseum. Ito ang balita ni Grace Casi. Casulia to the side. Bautista! Si Eugene spots. Gives it to Kiambao, who scores! Make us have a pass! The Cavaliers are the champion of Season 4 of the UNTV Cup. Muling nasugkit ng AFP Cavaliers ang kampyonato sa do-or-die Game 3 ng UNTV Cup Season 4 laban sa PNP Responders sa score na 93-90. Naging mahigpit ang laban ng dalawang kupunan. Sa first quarter, agad niratrat ng PNP Responders ang AFP Cavaliers sa pangunguna ni Anton Tolentino na nagpaula ng 15 points kabilang ang 3 3-point shot. Gumamit ng man-to-man defense ang PNP at tinapos ang first quarter abante ng 8 puntos, 30-22. Sa second quarter, nanatili ang magandang opensa at depensa ng PNP. Nagtapos ang second quarter lamang ng 4 na puntos ang PNP, 53-49. Ngunit pagpasok ng third quarter, dito na nagsimulang makahabol ang AFP. Bautista gets it to Goro. Makalipas lamang ang mahigit 2 minuto na gawa ng makahabol ng Cavaliers at umabante pa ng 2 puntos sa pamamagitan ng 3-point shot ni Corporal Eugene Tan, 55-57. Nagtapos ang third quarter, abante ng 1 puntos ang Cavaliers, 68-67. At sa last quarter, naitabla ng PNP 70-all ang score makalipas lamang ang 1 minuto. Agad namang nabawi ng AFP ang kalamangan at pinalobo pa ito ng 7 puntos, 83-76. Torsion ng Arisellas. Trabaho. No. Santa Cruz. Pagpasok ng last 2 minutes, nakadikit ang PNP 85-84. Lamang-lamang ng 1 puntos ang Cavaliers. 1 minute 12 seconds na bawi ng PNP ang kalamangan, 86-85, nang maipasok ni PO3 Olan Umiping ang 1 puntos mula sa free throw. 54.4 seconds left sa ball game nang ma-fouled out ang big man ng AFP na si Corporal Jeffrey Kiambao. Nakaabante ng 1 puntos ang Cavaliers, 87-86. Muling naitabla ng PNP ang score, 87-all, nang maipasok ni Anton Tolentino ang 1 free throw. Pit Bedlock. Casulia to the side.
Bautista! Last 31.1 seconds na ipasok ni Bautista ang napakahalagang 3-point shot para sa Cavaliers 90-87. Having you. Let's see how this plays out. Is there one more miracle? Criste. Sumablay na ang game plan ng PNP at naagaw ng AFP ang bola. Napilitan ng i-foul ni Julius Criste si Bautista, 18.9 seconds na lamang ang nalalabi. Pumasok ang dalawang free throw ni Bautista na nagbigay ng assurance sa tagumpay ng AFP, 92-87. Nagtapos ang bowl game sa pamamagitan ng buzzer-beater 3-point shot ni SPO2 Julius Criste, ngunit hindi ito sapat at nagwagi ang AFP Cavaliers sa score na 93-90. Tinanghal na Best Player of the Game at Finals MVP si former PBA player Boyet Bautista na tumikada ng 30 points, 8 rebounds, 3 assists at steals at isang block. Nanguna naman sa PNP responders si Anton Tolentino na may 26 points, 3 rebounds, 2 assists at 4 na steals. 4 na milyong piso ang halagang napanalunan ng AFP Cavaliers kung saan 3.5 million pesos ang ipagkakaloob ng team sa kanilang napiling beneficiary at kalahating milyong piso naman para sa kanilang kupunan. Habang 2 million pesos naman ay pinagkaloob sa second placer na PNP responders. 1.7 million pesos dito ay ibibigay sa kanilang napiling beneficiary at 300,000 pesos para sa team. Ayon kay Kuya Daniel Razon, kapwa nagpakita ng maganda at kapanapanabik na laro ang dalawang kupunan. Sa mga ganitong laban, may nananalo at mayroong natatalo. Pero nakita natin, sa atin, alam natin, panalo silang lahat and they were able to give a good entertainment, a nice game. And they are all winners and they are all champions dahil alam natin kung ano ang dahilan bakit sila naglalaro. So, congratulations to PNP and the AFP dahil alam natin na pareho silang panalo sa puso natin lahat. Pagunahing katuwang ng UNTV sa pagsasagawa ng ligang ito si Brother Eli Soriano ng Members Church of God International. Ang UNTV Cup ay ang nag-iisang liga ng mga public servants sa bansa na ang layunin ay magbigay ng serbisyo publiko sa mga nangangailangan. Salamat sa Panginoon sa mga ganitong bahagi ng ating istorya na sa Pilipinas mayroong basketball competition na ang layunin ay makatulong doon sa mga tinatawag nating less fortunate. At salamat sa Diyos, mayroong mga tao na nagiging participants gaya ng ating mga kapulisan, ang ating sandatahang lakas, ang hudikatura, ang Malacanang, halos ay nag-participate dito sa Season 4 ng UNTV Cup. Sa isang makabayaning pagpapractice ng sport ay nakakatulong sa ating mga kababayan. Kasi ang kanilang mapapanalunang gantimpala ay para sa mga less fortunate, hindi para sa kanila. Ayon kay Kuya Daniel Razon, dapat abangan ng lahat ng mga pagbabagong mangyayari sa UNTV Cup Season 5. Dahil sa bawat bolang pumapasok sa ring, katumbas nito ang malaking tulong na naibibigay sa ating mga kababayang nangangailangan, na siyang benepisyaryo naman ng bawat kupunang nakilahok sa nag-iisang liga ng mga public servants, ang UNTV Cup. Grace Casin, UNTV News, Worldwide. Ang mga naulila ng mga sundalong nasawi sa pakikipaglaban para sa inang bayan ang napili ng AFP Cavaliers na pagkalooban ng kanilang napanalunan bilang kampyon sa UNTV Cup Season 4. Ito ang balita ni Mon Hocson. 2 taon nang nakakalipas nang mamatay ang asawang sundalo ni Emily. Nakadistino si Master Sergeant Jonathan Magtulis sa kampo ng AFP sa Montalban nang makaengkwentro ng mga sundalo ang rebelding NPA. Hindi matanggap ni Emily ang nangyari, lalo na't marami silang pangarap ng kanyang asawa para sa kanilang mag-anak. Akala ko kasi siyempre 28 years na in the service. Sabi nga ng mister ko, ma, pag nag-retired ako, gagawin natin yung lahat ng hindi natin nagawa. Mga anak natin. Kasi siyempre nung maliliit pa, mga anak, halos lahat nangihirap nandyan.
Kasi magkano lang naman yung sinasahod. Hindi namin naranasan na lumabas para mag-enjoy ba, mag-outing, ganyan. Halos pambihira yung maganap sa amin. Kaya sabi ng mister ko, pag nag-retire ako, ma, dadalhin kita sa Boracay, dadalhin kita sa ganito. Kaya lang hindi na nakarating. Ang mga katulad ni Emily ang tinutulungan ng AFP Educational Benefit System Office o EBSO. Sinasagot ng EBSO ang mga gastusin sa pag-aaral ng mga anak ng mga sundalong killed in action mula elementarya hanggang kolehiyo. Siyempre po yung pong naibigay nila sa amin na tulong para sa pag-aaral ng anak ko. Kaya nagpapasalamat din po kami kasi kahit nawala yung asawa ko, at least kahit paano tinutulungan kami. Mayroong 4,000 mga grantee ang EBSO at kalahati sa mga ito ay anak ng mga sundalong namatay sa serbisyo. Ito ang napili ng AFP Cavaliers na pagkalooban ng kanilang napanalunan bilang kampyon sa UNTV Cup Season 4. Sa kabuang 4 na milyong pisong prize money ng AFP Cavaliers, 3.5 million pesos ang mapupunta sa AFP EBSO, habang ang 500,000 pesos naman ang nakalaan sa buong koponan. Kapalit ng hirap at pagod at bawat patak ng pawis sa loob ng 4 na buwang paglalaro sa basketball court ng Cavaliers ay ang ngiti at kasiyahan ng mga pamilyang mabibiyayaan ng 4 na milyong pisong premyo nila sa pagiging kampyon ng Season 4. Ang opisina namin ay nagpapasalamat talaga dahil ang AFP Cavaliers team ay napili yung AFP Educational Benefit System wherein dito talaga maraming nagbe-benefit na mga anak ng namatay na sundalo at mga nasugatan sa labanan. Ang UNTV Cup ang kauna-unahang basketball league ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na tumutulong sa kanilang napiling benepisyaryo. Maraming mga bagay ang dapat na maabangan natin sa Season 5. Of course, yung mga teams na maglalaro, titingnan natin kung ano magiging pagbabago sa lineup nila and yung mga perks na makukuha nila at yung mga changes natin na gagawin pa para sa mga beneficiaries sapagkat ito alam natin ay concentrated pa rin sa public service. So lahat ng mga pagbabago sa ikagaganda, with God's help, ang ating pa rin ipapasok dito sa Season 5 at mas magiging exciting ang panonood ng lahat ng mga fans ng UNTV Cup. Mon Hocson, UNTV News Worldwide. Mapapanood ngayong Miyerkules ng gabi sa Legally Yours, Attorney G, ang mga aktor na sina AJD at Miko Palangka para sa episode na Ako, Siya, Asawa. Ito ang balita ni Ajes Carion. Kung gusto mo ng gulo, subukan mong pigilan kami. Halika na. Hindi ako magdadalawang isip patulan ka. At sa kahit anong laban, hindi kita atrasan. Sige, magkita tayo sa korte. Paglilihim sa unang kasal ang problemang legal na papayuhan ni Attorney G sa episode ngayong Miyerkules sa Legally Yours, Attorney G. Magtatagisan ng pag-arte ang mga aktor na sina AJD bilang letter sender na si Charlie at Miko Palangka bilang Rudy na siyang unang asawa. Makakasama rin ng dalawang aktor ang indie actress na si Katrina Medina bilang kanilang asawa. May kanya-kanyang payo naman sina AJ, Miko at Katrina sa mga karakter ng naturang episode. Kailangan mag-seek ng advice sa isang attorney kasi sila rin kasi talaga makakaalam at makakapagbigay ng sagot sa iyo kung ano talagang dapat mong gawin, kung sino talagang nararapat para kay Kathy. I guess kung talagang mahal mo siya, paglaban mo, pero kung masaya na siya and kung inaalagaan naman siya ng tama, siguro pwede na nating ilagay na sa tahimik yung buhay niya, buhay mo rin kasi baka rin hindi ka rin maging masaya eh. Ang advice ko kay Kathy, well, mahirap yung pinasok mo, alam mong may past ka, tapos sana inayos mo muna yung past mo bago ka pumasok dito sa panibagong relasyon. Abangan ang kabuuang storya ng buhay ni Charlie sa Ako, Siya, Asawa ngayong Miyerkules ng alas 7 hanggang alas 8 ng gabi sa Legally Yours, Attorney G. Ajes Carion, UNTV News Worldwide. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier, balik sa inyo June.
Maraming salamat, Talia, at yan po naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita.